Ang aking tapa ang dinadayo rito. Hindi nila makuha ang lasa ng aking tapa. Kami nang nakain dito ng mga matataas na tao, lalong-lalo na yung mga konsyahal, mayor at mga artista. Ako si Orly Gonzales, may-ari ng 501 Tapsihan. Nag-umpisa akong magbukas ng Tapsihan since 1996. Nagtrabaho ako sa Holiday Inn 20 years. Nung nag-resign ako, gusto kong mag-business. Binigay sa akin ito nung aking hipag. Nung una, medyo okay pa lang. Hanggang sa dumami na ng dumami ang mga customer. Hanggang sa marami na rin nadayo. Minsan hindi na makayanan kahit na marami na kami nagtutulong-tulong. At yung iba, nagte-take out na lang. Yung iba, waiting. At yung iba, sinasabihan na lang namin na pasensya at hindi talaga makaya sa dami, lalong-lalo na sa gabi. Ang pinakamabenta kong pagkain, top silog. Sumunod ang pork silog. Lalong-lalo na pag Friday, Saturday, Sunday, mabiling-mabili sa akin mga crispy pork, crispy chicken at lechong kawali. Ginagawa nilang pampamilyang ulam at pulutan. Minsan nga, pa nila yung crispy na longganisang imos. Kami nang nakain dito ng mga matataas na tao, lalong-lalo na yung mga konsyahal, mayor at mga artista. Yung ibang mayayamang tao, dumadayo pa para matikman yung aking tapa. Yun nga anak ko nagtatrabaho sa Pagcor. May umu-order sa kanya 3-4 na kilo dinadala pa sa Dubai. Meron din akong mga customer, umu-order ng top silog dinadala sa Olongapo. Marami nang gumaya ng tapa ko, pero hindi nila makuha ang lasa. Kaya kami binabalik-balikan dito dahil sa sarap ng aming tapa at lambot ng aming pork chop pati na ang lechong kawali. Hindi nila makuha ang lasa ng aking tapa. Lalong-lalo na ang pork chop. Paano ko raw nahiyaano na malambot ang pork chop at ang lechong kawali. Kasi kukumpara mo sa iba, yung lechong kawali nila parang bagnet. Yung sa akin, napakalambot kahit hindi mo nanguyain, makakain mo. Bumibili kami ng tapa ng baka sa Tagaytay pa, 20 kilos, 30 kilos. At least, laging fresh ang tinda mo, pati mga pork chop at manok. Dahil sa negosyong ito, napagtapos ko aking anak na bunso. Pero yung panganay ko at pangalawa, pareho silang tapos na. Nung nagtatrabaho pa ako sa Holiday Inn. Ngayon, yung aking mga apo naman ang aking tinutulungan. Marami na rin akong napundar. Mga appliances nga lang. Nakabili na rin ako ng kotse. Binigay ko sa anak kong bunso. Napakalaking halaga nitong negosyo to para sa amin. Dahil dito namin kinukuha ang pambili ng mga gamot, ng maintenance, bayad sa ilaw, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, at bayad na rin sa wifi. Yung aking anak na lalaki, tinutulungan ako. Sinesweldoan ko siya. At yung anak kong pangalawa, siya ang katulong ko nagluluto. Mabilis magluto yung anak kong babae. May sweldo rin sa akin. Pati yung dalawang apo ko, may sweldo. Pati aking manugang. Tulong-tulong kami. Ayoko na kumuha ng katulong dahil sa dami nang nangyayaring kabalastugan eh. Minsan nangungupit, minsan nababastos yung mga customer. Dating address namin to 501. Nung ginawa yung Camellia, nalipat doon yung 501 na address, binago na. Naging 453 na. Sa mga customers ko, maraming salamat sa pagtangkilik nitong 501 Tapsihan. Tara, kain tayo dito sa 501 Tapsihan, 453B, dito sa main road ng Yenko Street, dito sa Bayan Luma 3, harap ng Osave. Nagbubukas ako alas 10 ng umaga hanggang alas 10:30 ng gabi. Wala kaming day off, dire-diretso. Sa mga hindi nakakapunta rito, tignan nyo lang sa page ng 501 Tapsihan. Kung o-order kayo, para kung gusto nyong i-pick up na lang, Palalamove o Grab. Pwede nyo akong kontakin dito sa 0966-501-2737. Kailangan kapag nagnegosyo kayo, mahalin nyo ang inyong negosyo. Huwag kayo susuko. Sa umpisa, mahina. Pero kapag nagtagal at nakilala na kayo, doon nyo na malalaman na kumikita na kayo na maganda. Kailangan tuloy-tuloy mo lang at mahalin mo ang iyong negosyo. Kailangan mabait ka sa customer. Magalang ka.